Hello. Happy midweek po mga kapatid. Tayo na po ay dadako sa ating pag-aawitan at sa ating pong first song, kantayin po natin ang We Gather Together, team number 5. Our opening song, kantayin po natin ang ating team song. Tayo po lahat ay
po ang aming parating palang at nakakuli rin po ang aming speaker na mabigkas niya ang kanyang sasabihin. Ito lamang ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ayan, happy midweek po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, ako po ay nagagalak sapagkat meron po tayong bagong mukha na ating po nakasama ngayong midweek. So, happy midweek po, Sister Jerusalem. Ayan. So, ito po yung first time na nakita ko si Sister Jerusalem na nakasama po natin siya ng midweek. At gayon din po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa bagamat po ay busy po ang buong linggo. Ganyan pa din po mga kapatid ang inyong pagpunta dito po sa ating midweek para po sama-sama po tayong mag-worship sa ating Panginoon. Para sa pagpunta natin ngayong ito, ang nagpapakita po sa atin ay walang iba kundi si Sister Venice. Opening prayer po ni Brother Sian. Presider po ang inyong lingkod. After ko po mag-preside, tayo naman po mga kapatid ay dadako sa prayer band na ililid po ng ating pastor na si Pastor Jaymar. Then, after po ng ating prayer band, tayo naman po ay dadako sa special song po ng ating Sabbath School Ministries. So, ngayon mga kapatid, pang ilang chapter na po tayo para sa ating mensahe? Pang ilan po na yun? 9 po mga kapatid. At ang title po is The Pearl. So, ano po kaya itong pearl na ito mga kapatid? So, yung mga una pong mga chapters is about po sa soil, about po sa tares, about po sa ano po ba yan? Sa seed, mga kapatid. At ngayon po ay about naman po sa pearl. So, dito po sa pearl, atin pong i-highlight kung ano po ba daw ang pinakamahalaga sa bawat isa. So, ano po ba dapat daw yung pinaka-importante sa buhay natin, kagaya ng isang perlas? Ito po yung pagkakaloob ni Brother Kevin. At atin po nga alamin kung ano po ba ang sinisimbolo ng perlas para po sa bawat isa. So, ito lamang po mga kapatid, ang programa natin para sa gabing ito. Nawa ang lahat po ay mabless sa ating programa sa gabing ito. Nawa mga kapatid sa gabing ito, mga kapatid, ay hindi lamang ngayon tayo narito sa loob ng bahay sambahan, bagkos mga kapatid sa mga susunod pa po nating programa. So, yun lamang po at muli, happy midweek po mga kapatid. Okay, happy midweek mga kapatid. Happy midweek. So, ang ating pong prayer focus ngayon ay ang palasinsingan. At ngayon po ay ipanalangin po natin ang mga orphan. Yung mga, ang tagal na sa orphan? Yung mga alila. Mga bata. Alila. Iba pala na yan. Ulilang bata. Yung mga sa mga ang bulan, mga ganyan. Kasi ito yung mga, nakikita natin dyan mga ulilang mga bata. So, ngayon po, ang ating pong prayer band ay siguro 4. 4, 3. Sige. Ito na lang ka ako. Yeah. Tapos kayo dyan namin, kasama na rin yung schedule, Brother Lex. Kayo dyan natin Met, kasama na kayo natin Jing at yung mga kapatahan dyan. So, kayo na kayo dyan ha? Kayo na dyan, bahala. Sige, tayo mga, pero po tayo 10 minutes mga kapatid para po sa ating pong prayer band.
Magandang gabi po sa ating lahat. And happy New Year po. Kamusta po yung araw niyo po? Mabuti naman po, okay. Sa akin po hindi okay po eh. Kasi kanina pa umaga eh. Ako po ay may singaw po sa parang ayaw kong magsalita kanina. Kaya parang gusto ko na baka magsasay na mamaya pag speaker po. Pero please get po. Dito po ako sa gitna upang magbagi sa Panginoon. Sana po ay purihin natin po ngayong Panginoon, ngayong gabi. Ngayon natin lesson po ay about sa the pearl of great price. Sa Tagalog po ay ang perlas ang dakilang halaga. Bago po tayo magsimula, tayo muna manalangin. Dakilang Diyos, Kapanginoon sa lahat, maraming salamat Lord sa panibagong na ito. Kami po ay nandito upang magtipon-tipon, Panginoon, upang pumili ka at simbahan ka, Panginoon.
Panginoon, maraming salamat po sa lahat sa mga binigay mo sa amin ng lakas at wisdom, Panginoon. Panginoon, naway kong lesson na ito, naway ma-share namin sa kapatiran at sa mga kapwa namin, Panginoon. Panginoon, yan ang po aming dinadalangin at hinihiling sa Panginoon Jesus. Amen. Mga kapatid, gusto kong tanungin kayo, ano ang pinakamalaking bagay na meron kayo ngayon? Cellphone, pangarap, career, relationship, reputation, ministry. Sige po, alam po natin na itong lahat nito, mga kapatid, ay pinakamalaga po sa atin. Pero mas may pinakamalaga po na isang mahalaga po sa atin, kundi yung Panginoon. Di ba? Kung wala po yung lahat na ito, di ba, hindi naman maibigay ng Panginoon sa atin ito eh. Mga tulad ng cellphone, pangarap. Di ba? Siya lang po lang nagbibigay sa atin ng ganito. Kung may isang bagay na hihingi sa iyo, kapalit ng lahat, meron ka, ibibigay mo ba, mga kapatid? Ano ba mga kapatid? May hinihiling ang Panginoon sa iyo na ang gusto niya po ay ang araw na yun na gusto ng Panginoon. May ibibigay mo ba? Okay, praise Lord. Sabi sa Mateo, chapter 13, verse 45-46. Sinabi ni Jesus, ganun din naman ang karyan ng langit ay tulad ng isang mga lakad na naghanap ng magandang perlas. At nang makasumpong siya ng isang perlas na napakahalaga, siya ay maon at ipinagbili ang lahat na at nasa kanya at pinili yun, mga kapatid. Mga kapatid, ay ikaw po ay isang estudyante na may pangarap sa buhay na upang makatapos sa pag-aaral. Ngunit, pero ay may tapos-tapos sa tira. Isang araw, mga kapatid, ay ikaw po ay nakita na perlas sa pawn shop na may nakalaga na 10,000 at pero may pira na 5,000. Upang mabili yung mga kapatid ay may napadesisyon ka sa iyo na ipagbili mo isang bagay na importante sa iyo tulad po ng cellphone, laptop, upang maibili yung perlas na may dagdag na 5,000. Diba? At sa wakas ay nasa iyo yung perlas, ngunit para makatapos ka sa pag-aaral. Ang ngayon mga kapatid, itong pangarap ko ay nagsisimbolo kay Kristo. Diba? Sabi ni Ellen G. Watt, Christ Himself the pearl of great price. In Him is gathered all the glory of the Father. Ibig sabihin, ang perlas ay si Kristo mismo. Hindi lang ang langit, hindi lang ang kaligtasan. Si Jesus. At iyon araw, pag-usapin natin mga kapatid. Anong ibig sabihin na si Kristo ang perlas na may dakilang aga? Point 1, si Kristo ang pinakamalagang perlas. The righteousness of Christ as a pure white pearl, as no defect, no stain. Mga kapatid, isipin nyo ang isang perlas, malinis, puti, walang bahid. Ganito inilarawan ni Ellen White ang katuwiran ni Kristo. Walang dungis, walang kapintasan.
ang problema natin bilang tao, may bahay tayo, may kasalanan tayo, may mga lihim na hindi alam ng iba pero alam natin. Yan mga kapatid. Ang problema natin bilang tao, ang ating mga sariling pagkakamali mga kapatid. Minsan po ay may ginawa tayo ng kasalanan pero hindi natin sinusubok sa Panginoon o kaya hindi natin o kaya hindi tayo nagsisisi sa Panginoon mga kapatid. Sabi nga po sa Biblia, nasa Kanya ang nakatago ang lahat ng kayamanan at karunungan at kaalaman. Kay Kristo po ang karunungan, buong katuwiran, buong kapatawaran. Hindi siya kulang, hindi siya bitin, hindi siya temporary solution. Siya ang sagot sa kailangan ng kaluluwa, mga kapatid. Tayo po ay may problema sa financial o may problema sa tubig ng mga kapatid. Ay tayo, sa kanya lang po tayo lumalapit. Maraming kabataan ngayon ang naghahanap ng bayo sa life, validation at achievements. Maraming adults ang naghahanap ng bayo sa trabaho, negosyo o posisyon, mga kapatid. Pero ang problema dito mga kapatid, ang mga bagay na hindi nabibigay sa atin ng kaluwatian at satisfaction. Diba? Kahit na ang pangarap natin naabot na pero parang hindi pa sapat po. Parang kulang pa rin, di ba? Kaya yung iba nga po kahit na marami yung pero kulang pa rin. Pero sabi na aklat, dito muna tayo sa kabataan. Siguro mga kapatid, kung yung gagawin po natin bilang kabataan, ang bagay na dapat natin maibigay sa kabataan ngayon, sa mga satisfaction, tulad ng relationship sa pamilya o kaibigan, sa paglilingkod sa iba, yan, number 1 po yan, at sa personal growth, at sa spiritual growth, at nag-iisa talaga yung importante sa ating mga kapatid ay connection po sa ating Panginoon. Yan po ang number 1 po mga kapatid na pinakamalaga po sa atin. Kaya mga kapatid, sa lesson na yun ay yung doon pa ako sa probinsya po ay nung nag-school pa ako ay nung senior high hanggang junior high. Ako po'y nangarap na maging na mangarap ng mataas na rangko, pero parang masaya na po ako sa 78, 79 po. Pero sabi na aklat, all that can satisfy the needs or lodging of the human soul, yung found in Christ. Lahat ng hinahanap ng puso, kayapaan, ibigay at seguridad kay Kristo ang mga taypuan natin mga kapatid. Point 2 po,
Ang perlas ay libre, pero may kapalit na mong pagsubok. It is a gift, but only the those who give themselves to the body and care to Him will deserve. Kaligtasan ay regalo, hindi mo ito mabili ng pera, hindi mo ito makuha dahil mabait ka. Kapatid, sabi po dito, hindi po mabili ang pera at hindi mo ito makuha dahil mabait ka. Pero bakit sa parabula ipinagbili ng mga lakal ang lahat? Dahil ang pagtanggap kay Kristo ay nangailangan na buong puso. Hindi pwede 50%, hindi pwede, Lord, ikaw sa Saturday, ako sa Sunday to Friday. Ang tunay na pagsunod ay surrender. Yung mga sabi po dito. Sabi niya sa Biblia, sapagkat ay biyaya kayo'y nagaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ikaw hindi inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpuri. Hindi dito ang kaligtasan ay biyaya. Hindi ito dahil mabait tayo o masipag tayo sa church, pero ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Kung tinanggap mo ang regala na tulad na ibigay mo rin ang sarili mo, ang mga lakad na pagmula ay pagbili ang lahat, hindi dahil man ang perdas, kundi dahil nakita yung tunay na halaga. Baka may relasyon kang alam mong hindi nakakalunod sa Diyos, mga kapatid. Baka may habit kang ayaw mong bitawan, baka may pride ka o forgiveness o putol na ayaw mong isuko. Minsan mga kapatid ay may sarili tayong pride sa sarili natin mga kapatid na ayaw natin isuko sa Panginoon na kahit marami tayong kasalanan na mga kapatid ay parang ma-pride tayo, parang ayaw natin magpatawa sa Panginoon. Sa masabi dito mga kapatid. Ang perlas ay libre, pero ang presyo ay sarili mong trono. Si Kristo ang dapat maupo doon mga kapatid. Point 3 po. Hindi lahat ay tumatanggap sa perlas. Christ came on His own, at His own received Him not. Dahil na sa kanyang sarili ang mga bagay, siya ay hindi tinanggap ng kanyang sarili mga tao. Hindi lahat ay tatanggap kay Jesus. Noong panahon na maraming reliyoso, maraming edukado, pero hindi nila nakita ang halaga niya mga kapatid. Kadalasan mga kapatid, nagsasabi tayo na do you love God? Diba? Yes, I love God. Pero mga kapatid, hindi natin kayang priority siya. Kumbaga, wala tayong deeper and personal relationship sa Kanya. Sino ba yung priority mo? Sino ba yung inuuna mo? Si Lord ba? Kaya mga kapatid, may purpose tayo kung bakit ay Kristiyano ka. May purpose po tayo na kung bakit ikaw lang nag-iisang Kristiyano sa pamilya mo. May purpose po ang Panginoon kung bakit nakilala mo siya, mga kapatid. Kaya mga kapatid, hindi kahit ko pa yun na ilagay po natin sa prioridad ating Panginoon at magkaroon ng personal relationship sa kanya. Kasi mga kapatid, di ba yan ang po yung priority na pinakamalaga po para sa ating mga kapatid na yung Panginoon lang. Sabi nga sa yung verse po ay sa Matthew 6 chapter 6 verse 20 yung ba? Seeking first the kingdom of God, diba? Yeah, po. Pero hindi ko pa unahan yun eh. Kasi yun ako. Kasi
Pero alam mo yung verse. Kasi, kaya sabi nga dun sa Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Diba? Kasi yung ginagawa kasi natin mga kapatid ay inuuna yung all things eh. Di ba? Yung inuuna natin yung mga bagay na hindi dapat natin inuuna. Di ba? Bago natin sinisik si Lord. Di ba? Kapatid. Kaya mga kapatid, dahil napakahalaga po sa atin yung prioritizing po. Mayroon po tayong pinakamalaga po para sa atin, kundi yung Panginoon lamang po. Bakit? Dahil minsan mas mahal natin yung comfort kaysa katotohanan. Sabi pa sa atat, almost patient near the kingdom of heaven, but they cannot enter there. Napakalungkot dito mga kapatid. Malawat pero hindi pumapasok. Narinig ang sermon pero hindi dito. Active sa church pero hindi sumilid ang puso. Yan mga kapatid. Active po tayo sa church pero hindi natin sinusuko mga kasalanan natin na hindi natin ma-surrender. Diba, mga kapatid? Mga kapatid, hindi sapat ang malapit. Ang kailangan ay buong pagtanggap. Yan po ang sabi ng Panginoon dito. Point 4 po. Si Kristo rin ang mga natal na naganap sa atin. Ito ang napakagandang bahagi. Christ the heaven merchantman, so it was humanity, the birth of Christ. Hindi lang tayo ang naghanap sa Kanya, siya rin ang naghanap sa atin. Hindi lang po siya naghanap sa atin, mga kapatid. Sa atin, siya rin naghanap sa atin, mga kapatid. Diba? Napaka-grateful po ang ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat gayon lamang ang pagsinta ng Diyos, ang sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang isinuman sa Kanyang sumpalataya at huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo naghanap sa Kanya, siya rin naghanap sa ating mga kapatid. Ayaw marumi, makasalan, bagsak, pero nakita ang posibilidad at pagtubos. Iniwan niya ang langit, tinanggap niya ang cross, ibigay niya ang lahat para magiging ang peras at ang peras ay ikaw, mga kapatid. Diba? Dito po sa ng Panginoon para sa kasalanan natin, mga kapatid. May verse po ako dito na importante po ang verse na ito. Sa verse nito mga kapatid, sabi po sa Roman chapter 5 verse 8. Ngunit pinatuloyan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin ay mamatay si Kristo para sa atin tayo ay makasalanan pa. Ang sinasabi dito mga kapatid sa verse nito, ang lahat ng kasalanan, ang mga lust, anger, intrigue, ang lahat na yan mga kapatid ay pinakaw ng Diyos para sa atin at tinubos tayo ng Panginoon para sa lumaban. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon mga kapatid. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon po ay ang tanging hiling po, gusto niya pananampalataya at sumunod sa Kanya, mga kapatid. Ano halaga ay binigyan niya sa iyong buhay? Kung gano'n ang tingin niya sa iyo, bakit
mababa ang tingin mo sa sarili mo, mga kapatid? Sabi niya. Kung gano'n ang tingin niya sa'yo, bakit mababa ang tingin mo sa sarili mo? Okay, mga kapatid, congratulations ba tayo? Mga kapatid, ang tanong ngayon ay may peras ba? Ang tanong ay, handa ka bang ipagbili ang lahat para dito? Si Cristo ang peras na walang kapintasan, siya ang kayamanan na hindi kumukupas. Siya ang sagot na kailangan ng puso. Huwag tayong maging almost Christian. Huwag tayong manatiling malapit lang. Pumasok tayo, sumuko tayo, ibigay natin ang lahat. Mga kapatid, yan po yung sabi ng Panginoon sa atin. Ibigay natin yung makain natin, ibigay na po natin yung oras na dito sa mundo. Sumuko po tayo kahit anumang kasalanan, magsisisi po tayo sa Panginoon. Kapag natagpuan mo si Kristo, matatagpuan mo ang tunay na kayamanan. Mga kapatid, naway madami kayong matutunan sa gabi nito. Purihin po ang Panginoon. Kaya muna po tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, Kapangyarihan sa lahat, maraming salamat Lord sa araw ito na binigyan sa amin, na madami kayong matutunan ngayong gabi. Naway may share namin sa mga kapwa namin at kapatiran Panginoon. Naway Panginoon, kami po ay madalangin na ngayong gabi ay ilayo kami sa mga uri ng tukso at sa mga sakit at sa kapapangat ng Panginoon. Naway Panginoon, bigyan mo kami ng lakas at wisdom sa araw-araw, Panginoon, lalo sa mga trabaho po, Panginoon, sa araw-araw. At pagpala niyo po ang mga financial namin, Panginoon, na magamit namin sa araw-araw. At higit sa lahat, Panginoon, sa paglingkod na banal na pangalan, Panginoon. Maraming salamat sapagkat pinarita mo sa amin na si Jesus ang peras na may dakilang halaga. Patawarin mo kami kung minsan ay mas pinili namin ang mga bagay na mundo kaysa iyo. Turuan mo kami magsuko ng buo, hindi kalahati, hindi pasamantala, kundi buong puso. Turuan mo kami makita ang tunay na halaga ni Kristo sa aming buhay. Salamat dahil kahit kami ay makasalanan, nakita mo ang halaga namin at ibigay mo ang iyong anak para sa amin. Ngayon, pinili namin tanggapin siya ng buong puso. Panginoon, yan ang po aming nadalangin at hiling sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, muli po, meron po tayong 10 minutes, 20 minutes para po sa ating pong group discussion. At yung group po ay ganoon pa rin siguro. Morning, boss.